Welcome sa Durs TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol sa Kim Pao. Ihahatid ko po sa inyo ang pinakabago at pinaka-latest na mga kaganapan tungkol sa kanila. Kaya naman kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, pindutin nyo na ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and Paolo Avellino. So itong review po na pag-uusapan natin ay mula po sa ABS-CBN Star Cinema, mula po ito kay Jaris. Sabi niya, may review after watching My Love Will Make You Disappear 2 times. Storyline, 3 out of 5. Hindi masyadong komplikado ang story, pero hindi rin naman kailangang maging sobrang complex para mag-impact. Minsan, the beauty of a film lies in its simplicity, at mas nakaka-hook pa nga. Cinematography, 5 out of 5. Kudos sa art department, Direk Chad at buong production team. Ang linis, ang ganda at bawat angle ni Direk, Diyos ko, kuhang-kuha niya ako doon. Visually stunning. Kim Chu, the best actress it is. Grabe, iba talaga siya. The versatility, the emotions, Kim Chu proves once again na she is league at her own. Queen things. Paolo Avellino, Lord, ano pa ba di mo kaya? Just go from drama to comedy. Paolo Avellino's range is insane. Yung comedic timing niya, iba yung visual at face card. Diyos ko, Direk, paano ba mag-apply as leading lady next time? Sa kilig factor naman, 10 over 100,000. Grabe, ito yung rom-com na gusto mong ulit-ulitin kasi ang gaan sa feeling, yung chemistry talaga nila sa big screen. Grabe lang, sarap talaga ma-in love. Overall, 4 out of 5. Solid film, may feels, may kilig, and syempre, Kim Pao supremacy. Iba talaga pag magagaling ang artista. Ano pa hintay nyo? Pila na sa sinihan. PS, naiinggit jowa ko kaya ginawa rin akong buffet. Charot. So, minukbang ka din ba? Grabe yan. So, hindi ko pala na-explain masyado yung nabasa ko sa update natin kanina tungkol dito sa $500,000 na kung saan ay kinita po sa North America. So, si Kim Chu at Paolo Avellino po mga Kimpaw ay pasok sa North America box office. Walang makakapigil sa My Love Will Make You Disappear dahil kumita na ito ng humigit kumulang $500,000 sa unang weekend nito sa North America. Dahil dito, inaasahang aabot sa $1.3 million to $1.5 million ang kabuang kita nito. Kaya naman pasok ito sa top 5 highest grossing Filipino films in North America mula noong pandemya. Grabe no, iba talaga po si Kim and Paolo Avellino, talagang gumagawa sila ng pangalan, and talagang maging sa ibang bansa, talagang tinatangkilik po sila maging ng ibang lahi, mga kababayan natin. Love na love talaga ang Kim and Paolo Avellino. Samantalang, muli na naman pong prinomote ni Kim Chu itong party list na ini-endorso niya po. Walang iba kundi po itong Probinsyano Ako Party List, na kung saan ay kinairita na naman po ng ilang mga netizen. Sabi kasi dito, bilang isang proud probinsyana, pinipili ko ang Probinsyano Ako Party List. Hindi lang dahil sa pangalan, kundi dahil sa tunay nilang hangaring itaas ang boses ng mga nasa laylayan, lalo na sa mga probinsya. So, hindi naman po pinipilit mga kakimpaw yung mga fans na sumuporta din po dito sa Probinsyano Ako Party List. Kung ano pong gusto nyong party list, di yun ang iboto nyo. Hindi ibig sabihin na dahil fan kayo ni Kim, yun na din po yung iboboto nyo. Nasa inyo po yan. Ito kasing si Kim Chu po mga kakimpaw, at trabaho niya ay mag-endorso. Diba? Artista po siya. Siyempre, endorso niya yan kung binayaran siya ng malaki. Diba? Ano pa ba ang gawain ng artista? Mag-endorso po. At kapalit nun, mayroon silang talent pick. Meron kasi mga nagsasabi mga kakimpaw na sumasali po si Kim dito po sa politics. Katulad ng isang nagkomento, sabi niya, dapat hindi ka na mag-join sa politics. It can affect your
public image. So paglilinaw lamang, sabi nga dito na nag-reply, she's just endorsing. Hindi siya ang magpa-politics. Napakasimple lang yan mga kakimpaw. Nag-i-endorse lang po si Kim. Hindi po siya sumasali sa politics, okay? Kapalit po ng pag-i-endorse niya, syempre, malaking talent fee. Kaya sa nang babash po kay Kim Chu dahil nag-i-endorse daw siya ng party list, huwag po nating i-bash si Kim dahil trabaho niya po ito. Hindi rin naman tayo pinipilit ni Kim Chu, hindi po ba? Kaya hindi ko po maintindihan yung iba bakit galit na galit po sila kay Kim Chu. Kung ayaw niyo po dito sa probinsyano party list, di napakasimple lang po nun, huwag niyo pong iboto yung party list na yan. Iboto niyo po yung gusto ninyo. Lagi ko pong sinasabi na unawain po natin si Kim Chu dahil siya po ay artista. Dito po siya kumikita mga kakimpaw. So hindi ko na po binasa yung lahat ng pinost or sinabi po ni Chinita Princess dito po sa kanyang post para po sa probinsyano ako party list. Kasi alam ko naman na hindi niya rin po magugustuhan ito. So pinapaliwanag ko na lamang po na huwag tayong magalit kay Kim. Okay? Kasi nag-i-endorse siya ng party list. Trabaho niya lamang ito. Okay? Next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa pinag-uusapan sa mundo po ng social media tungkol sa ginawa po ni Paolo Avellino kay Chinita Princess na hindi po nakalagpas sa mata ng ilang personalidad. Ganito po kasi yan mga kakimpaw. Ito po ay nangyari dito po sa Los Angeles, California. So ito po ay video ng isang fan. So napansin po ng mga netizen na inirapan daw po ni Paolo Avellino si Chinita Princess. And dahil daw sa video na to, marami daw pong Kim Pao fan ang bumitaw na. Grabe naman yung maraming bumitaw na Kim Pao fan. Hindi po mabababaw ang mga Kim Pao fan para po gawin yon. Yung mga bumibitaw na yan, siguro hindi yan totoong fan. Mga nagaan yung fan lang yan pero hindi po yan fan talaga ni Kim and Paolo Avellino. So ako, pinanood ko po yung video na sinasabi po nilang umirap daw si Paolo Avellino kay Chinita Princess and nakita ko nga umirap si Paolo Avellino. Pero ang cute nga mas lalo akong nakitan kay Paolo Avellino kasi parang naiinis siya kay Chinita Princess. Pero yung inis na yon may paglalambing, hindi siya yung inis na talagang nakakairita. And Diyos ko, normal lamang pong umirap ang isang lalaki lalo na't hindi niya gusto yung sinabi ng isang babae. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi niya na mahal si Chinita Princess. Grabe, ang bababaw naman po ng mga nag-iisip dyan na hindi daw mahal ni Paolo Avellino si Kim Chu. Grabe, nakakatawa talaga sila, no? Lahat na lamang talaga ng kilos ni Kim and Paolo Avellino binabantayan nila. Tapos ginagawan po nila ng issue, nakakatawa. So ano pong masasabi niyo dito mga Kim Pao? Please comment down below.